Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masustansyang Miyerkules sa inyong lahat mga kanutrisyon. It's One Nutrition, One Nation na. At ito po ang inyong lingkod, Asek Bernie Flores, ang Executive Director ng National Nutrition Council ng Department of Health na nagbo-broadcast mula dito sa opisina namin sa Taguig City, Metro Manila para sa isang oras na pagbibigay ng impormasyon sa nutrisyon. One Nutrition, One Nation. Isa sa mga iniindang problema ng mga magulang ay paano ba lulutasin ang pagiging payat ng kanilang mga anak, lalo na yung kanilang mga anak na maliliit pa, mga chikiting. Marami kasi sa mga bata ay mapili sa pagkain, kaya kulang ang sustansya na pumapasok sa kanilang katawan. Isa din sa nagiging problema ng pagiging payat ng bata ay ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Naku, paano na nga ba malulunasan ng pagiging payat ng mga chikiting? One Nutrition, One Nation. Pinamagatang pagkain para sa mga batang payat ang ating segment ngayong hapon. Ating aalamin ang mga dapat gawing hakbang para wala ng payat sa isang tahanan. Abangan nyo yan mamaya mga kanutrisyon ha. At tayo ay pupunta sa tinaguriang Queen City of the South. Diyan po yan sa Cebu. At kukumustahin din natin ang nutrition situation sa Region 7 na kung saan makakapanayam ko mamaya ang Nutrition Program Coordinator na si Dr. Parolita A. Mission. One Nutrition, One Nation. Siyempre, magiging updated tayo sa ihahatid ni Ms. Liza, ang ating One Nutrition Reporter, at sa kanyang balita mula sa ating nutrition community at ang nutritious recipe na kanyang bit-bit mamaya. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Huwag magutom sa panahon ng bagyo o sakuna. Mag-imbag ng pagkain at malinis na tubig. Maging handa para iwas trahedya. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw para makuha ng katawan ang iba't ibang sustansyang kailangan ng katawan para sa tamang kalusugan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ano kaya ang bagong bit-bit na balita ng ating One Nutrition Reporter? Uy, go ahead, Miss Liza. Pamalita mo na sa ating mga kanutrisyon ang latest happening sa ating nutrition community. Salamat, Asik Bernie. Una po sa lahat, binabati ko po ang ating mga kanutrisyon na nakikinig all over the country. Isang masustansyang hapon po. Ang news feature po natin ngayong hapon ay tungkol po sa ginanap na consultation meeting para sa Community Mobilization Strategy of the Nutrition Cluster Response to Typhoon Yolanda noong ika-14 ng Enero ng taong kasalukuyan. Si Asik Bernie ang nag-preside sa meeting na dinaluhan ng Regional Nutrition Program Coordinators ng Region 6, 7 at 8, representatives ng 3 technical divisions ng NNC, representatives ng Nutrition Cluster Working Group on Advocacy and Communication, UNICEF at Global Nutrition Cluster. Tinalakay ng grupo ang pagbabalangkas ng disenyo para sa Community Mobilization Strategy na inaasahang maisasagawa sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Yolanda sa Region 6, 7, and 8. 21 milyong piso ang halaga ng proyektong ito na pinondohan ng UNICEF mula sa Global Nutrition Cluster. Sa gagawing community mobilization strategy, malaki ang gagampan ng papel ng mga barangay nutrition scholar at iba pang community-based workers para maisakatuparan ang mga core services na na-identify tulad ng malnutrition screening gamit ang Mid-Upper Arm Circumference o MUAC, pagpapalaganap ng infant and young child feeding practices sa mga buntis at nagpapasusong ina,
management ng acute malnutrition, vitamin A supplementation, iron folic supplementation, pamamahagi ng micronutrient powder, at pagsubaybay sa kalagayang pangnutrisyon ng mga populasyon na naapektuhan ng kalamidad. Para maisakatuparan ang mga core services na nabanggit, mahalaga na mabigyan ng training o pagsasanay ang mga BNS at community-based nutrition workers tungkol sa nutrition in emergencies, infant feeding during emergencies, counseling, nutrition screening gamit ang MUAC o Mid-Upper Arm Circumference. Ang MUAC po, ito po ay isang paraan upang agarang malaman ang kalagayang pangnutrisyon ng mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan gamit ang MUAC tape kung saan sinusukat ang circumference ng gitnang bahagi ng braso ng isang bata. Kabilang din po sa disenyo ng Community Mobilization Strategy ang monitoring, reporting at evaluation scheme upang maayos na maisakatuparan ang layunin na maihatid ang core services na nabanggit at mapabuti ang kalagayang pangnutrisyon ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ayan po ang aking news feature for the week. Asek Bernie, back to you. Maraming salamat, Liza, sa iyong report. Sana'y maging maayos ang isasagawang proyekto dito sa mga naapektuhan ng Typhoon Yolanda dyan sa Region 6, 7, 8. Lalong-lalo na dun sa mga lugar na ngayon pa lamang ay kinakikitaan na ng mga kaso sa acute malnutrition. Yung pumapayat, nakakakita na ng mga payat na mga bata dahil sa kawalan ng pagkain. Opo, Ase. Oo. So napansin niyo rin kung sa mga tagapakinig dun sa mga nabanggit na core services kanina ni Liza, dalawa lang naman po yung medyo bago doon. Yun nga pong pagkuha ng mid-upper arm circumference, kaya kailangang ituro iyan sa ating mga barangay nutrition scholars at sa iba pang mga volunteer workers sa barangay. Pangalawa, yung pag-manage ng acute malnutrition. Ito lang po yung dalawa dun sa 6 or higit pa na core services na nabanggit kanina ni Ms. Lisa. Kaya sana po ay maging maayos nga yung pagsasakatuparan nitong mga proyektong ito para hindi naman mas dumami pa ang malnourished dito sa ating bansa. Lalong-lalo na dito sa 3 regions na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Diyan lamang po kayo dahil tatalakayin na natin mamaya sa ating technical segment ng tamang pagpapakain para sa mga batang payat. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Maraming salamat ulit, Ms. Liza. Mahilig ka ba sa gulay at prutas? Kain na ng 5 servings kada araw para humaba ang buhay. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng 3G Foods. Go, Grow at Glow Foods dahil walang iisang pagkain ang nagtataglay ng lahat ng sustansya na kailangan ng ating katawan. Kumain ng Go Foods na tagapagbigay lakas, Grow Foods na tagapagbuo ng katawan at Glow Foods na tagapagsaayos ng katawan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kadalasang tanong ng mga magulang, ano ba ang dapat kainin ng kanilang payat na chikiting para sila ay magkalaman o magka-muscle? Nais niyo bang malaman ang kasagutan kung ano at paano ang solusyon? Isang nutritionist dietitian ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council ang aking kasama ngayon upang ibigay ang mga kasagutan sa mga daing ng mga magulang na may chikiting na mapapayat. Ano ba dapat ang kainin ng mga batang payat at ano ba ang dapat gawin kung sila ay walang ganang kumain? Naku, for sure excited na kayo sa ating technical segment.
At this point, pinapakilala ko po sa inyo ang ating resource person sa hapon na ito. Walang iba po kundi si Miss Diane Christine P. Cornejo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council. Isang masustansyang hapon sa iyo, Miss Diane, at welcome dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon din po sa inyo, Asik Bernie, at sa ating mga tagapakinig. Okay, sige, simulan na natin kaagad ang ating talakayan, Miss Diane. Paano ba nalalaman na payat ang isang bata? Ito ba'y nakikita o nalalaman lang sa tingin, sa itsura, ganon? Sa itsura ng bata, maaari nating masabi agad na ang bata ay isang payat. Pero para po tayo ay makasiguro, kailangan po nating kunan ng timbang at taas ang isang bata. Okay. Sa ating pong mga nanay, kung inyo pong maalala, meron po tayo mga ECCD card. Ito po ay binibigay sa ating mga health center. Ano yung ECCD card, Miss Diane? Ito po ay binibigay sa ating mga health center sa tuwing tayo po ay bumibisita doon kapag tayo po ay nagpapa-check up sa ating mga anak. Dito po makikita natin kung saan ang ating mga anak ay monitor natin sila sa kanilang paglaki, kung sila ba ay lumalaki ng naaayon sa timbang o naaayon ba sa kanilang edad. Yung ECCD card, para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin na baka hindi pa nila nakita yung ECCD card, Miss Diane, ito yung sa mga health center, ang tawag nila dyan noon ay yellow card. Ano? Yellow card. Ito yung pang child growth. Child growth. Opo, ito Pero po. ang ECCD ay Early Childhood Care and and Development. Development. Oo. So, baka gusto mong describe muna kung ano yung ECCD card na sinasabi. Anong itsura niya? Oo. Ito pong ECCD card ay meron siyang, dito, kumbaga ito ang report card ng ating mga anak sa pagpunta sa health center. Nandito ang impormasyon, ang kanilang pangalan, kung kailan sila ipinanganak, at kung ano-ano ang mga serbisyo na ibinigay sa mga bata nang sila ay bumisita sa health center. Nandito ang immunization, nandito rin po ang mga vitamin A supplementation at pati na rin po ang mga counseling na ibinibigay sa mga bata at sa mga ina upang mapangalagaan nila ng mabuti ang kanilang mga anak. Tapos, bakit tinawag na development? Ito po ay tinawag na kumbaga development tracker sa ating mga anak dahil dito sa bawat bisita po natin sa health center, kinukunan po ng timbang at ng taas ang ating mga anak at meron po mga chart doon kung saan tayo ay naglalagay ng marka. Nilalagyan ito ng marka para malaman natin kung nasaan na ang ating mga anak. So malalaman natin dito kung ang ating bang mga anak ay normal sa kanilang edad, ang kanilang timbang at ganun din po ang kanilang taas. So, paano malalaman na normal sila? Meron po ditong range na normal. So ito po ay yung pataas. Pataas po ito na marka, kumbaga plot ng ating chart. So pag pataas po at hindi po bumababa, masasabi po natin na ang ating mga anak ay malusog at lumalaki ng naaayon sa kanyang edad. So, kada punta po ng bata na dala ng kanyang nanay o tagapag-alaga, kukunin ang timbang at ilalagay o iplaplat doon sa buwan corresponding dun sa bisita niya. Apo. Tapos, ang sinasabi po ni Miss Diane na pataas, pag dudugtungin mo yung mga plots na yon at gagawa ka ng linya, pag pataas yon ay Ito ay normal. Oo. Ano naman ang ibig sabihin pagka diretso lang, Miss Diane? Kapag po diretso lang, ito po ay nangangahulugan na ang ating mga anak ay kung ano lang po siya, kung kunwari po ngayon, siya po ay nasa mababang timbang lang. Sa sunod na bisita, ganun pa din ang timbang niya. So, maaaring masasabi natin na hindi gumagalaw ang kung ano mang timbang ng ating mga anak. Dito pa lang po, maaari nang magbigay ng intervention na ang mga nasa health centers para po mabigyan ng counseling ang mga ina kung paano maaagapan ang sitwasyon na ito. Oo. At kung pababa naman yung linya, Miss Diane, ano naman ang ibig sabihin nun? Kung pababa na po ang linya, isa na po itong nakaka-alarmang sitwasyon. So ito na po ang sinasabi na ang ating mga anak ay underweight o sinasabing kailangan na natin bigyan pa ng ibang interventions ang ating mga anak. Kailangan pong pagdagdagan ng pagpapakain at kung ano pa pong mga maibibigay na solusyon para sa sitwasyong ito.
Kasi mga kaibigan, yung dinidescribe po ni Miss Dayan, yung sinasabi niyang linya, meron po kasi doon sa chart ng tinatawag nating growth curve o yung linya na dapat tinatahak ng isang bata tuwing siya ay titimbangin at ito ay pataas. Yan. So, minimeasure po yung kanyang yung timbang ng bata sa layo niya doon sa growth curve. Kung nasa taas siya ng growth curve, ibig sabihin maayos, huwag lang sobrang taas kasi baka naman siya ay tumaba. Oo. Pero kung siya naman po ay nandun lamang sa below the growth curve at hindi tumataas doon, yun yung medyo alarm. At pagka sobra naman po ang baba doon, yun naman yung malnourished na. Oo, yan. Ano ba mga sanhi naman, Ms. Dayan? Bakit ba pumapayat ang mga bata? Ang nutrisyon ng isang bata ay naiimpluwensyahan maaaring ng pagkain o maaari ring sa pangkalusugang aspeto. Kapag po sa pagkain, maaaring nakaranas ng matagalang pagkagutom ang bata. At kapag din naman po sa kalusugan o sa medical na aspeto, maaari pong ito ay sanhi ng sakit. Pwede siyang sakit. Pwede rin po siyang sakit o pwede rin po siyang kung ano pang mga nakuhan ng bata na sa kapaligiran. Oo. Kadalasan ito yung yung parasitism, Miss Dayan, ano? Opo. Oo. Medyo mataas din po ang insidente ng ng bulate sa mga bata. Kaya po ito ay itinuturo ding dahilan ng malnutrisyon. Oo, kasi makita natin yung mga bata, payat pero malaki ang tiyan. Yan ba yung indikasyon na merong alaga yung mga bata sa ano? Opo, maaari ito indikasyon na ang bata ay merong bulate. Kaya pag ganito po, may nakikita na po tayong ganitong sitwasyon, maaari na po nating i-refer sa health center ang ating mga anak. Lalo kung kinakikitaan na po natin sila ng simptomas na sila ay wala na rin ganang kumain. Merong mga nanay na ayaw dalhin yung mga anak nila para mapurga. Anong magiging implikasyon nun sa kanilang timbang, Miss? Kasi baka nadadagdag sa timbang yung load ng parasites. Baka akala nila hindi payat yung anak nila. Maaari pong masabi natin sila ay nadadaya sa kanilang paningin, kumbaga. Kaya po, kung mayroon po mga nanay na talagang ayaw nilang dalhin ang kanilang mga anak sa health center para mapurga or para ma-deworm, sa ganito pong sitwasyon, isipin na lang po natin na ganito, kahit po anong bitamina o kahit po anong pagkain ang ibigay natin sa ating mga anak, dahil po sila ay hindi pa napupurga, yung pong mga bulate sa kanilang tiyan, yung po ang mas nakaka-receive ng nutrisyon na dapat po sana ay para sa ating mga anak. Okay. So, marami naman sigurong nakikinig sa atin sa mga Nutriskwela community radio stations. Alam niyo po, 2 beses sa isang taon ang pagpapapurga na isinasagawa ng ating mga barangay health stations. Isa sa Abril, isa sa Oktubre. Dalhin niyo po ang inyong mga anak sa Abril at saka sa Oktubre kasi yun pong, kaya 2 beses yun kasi para ma-catch din yung mga double or repeat parasitism. So, kung hindi napatay nung una, pwede silang mapatay ng Oktubre. Oo. So, libre po yan. So, huwag kayong mag-alala. Nasa supervision naman po yan ng mga nurses at mga doktor yung pagpapapurga. Okay. Balikan natin ang usapin ng mga batang mapapayat dito sa Pilipinas, Miss Dayan. Gaano ba yan karami? At ano ba yung mga edad nila na may pinakamaraming bilang ng payat na bata? Opo, ayon po sa National Nutrition Survey na ginawa nitong 2011, ang mga bata po na payat ay nasa 7.3%. At ito po, karamihan dito sa 7.3% na ito, ay ang mga bata na nasa edad na 6 to 11 months. So ito po ay nasa 11.9%. Sila po ang may pinakamataas na percentage ng pinakapayat dito sa Pilipinas. Ito po ay ayon sa National Nutrition Survey ng 2011. Kung i-compare natin sila sa previous survey, ito ba'y tumataas o bumababa man lang? Simula po 2003, meron po tayo, kumbaga 6.0%, 6% po ang ating rate doon sa wasted po sa ating mga payat. At nito pong 2011, 7.3 po tayo. So masasabi po Nung 2008? Nung 2008, tayo po ay nasa 6.9%. 6.9.
Tapos ngayong 2011, Nasa 7.3% po 7.3. tayo. At ibig sabihin, tumataas. Opo, tumataas po. Tumataas yung proportion ng payat at saka tumataas din yung bilang ng mga payat na kabataan sa atin. Opo, tama po Ito kayo. ba'y namamana? Kasi may mga naririnig din ako na, ay, payat ako kasi yung nanay ko noon, payat din eh. Kaya payat ako. Ito ba'y namamana? Opo. Marami pong nagsasabi o na Mm. ating naririnig na ang pagkapayat ay namamana. Hmm. At marami na rin pong mga eksperto ang nagsasagawa ng pagsasaliksik dito. Pero sa ngayon po, hindi pa po natin masasabi kung ito ay, kumbaga, epinal na o merong ebidensya na galing sa siyensya. Ito po ay isa pa ring aspeto na patuloy na pinag-aaralan ng ating mga eksperto. Oo. Ano ba kung payat, lalo na sa mga bata? Ano bang epekto niya sa kanyang nutrition kung payat ang isang bata? Kapag po payat ang isang bata, kung inyo pong mapapansin sa mga paaralan, sila po ay yung mga masasabing nating madali antukin o masasabing hindi ganoon kaaktibo sa klase. At meron din pong mga bata na dahil sa pagiging payat, naapektuhan din po ang kanilang pag-aaral dahil po sila ay mas malimit magkasakit. Di absent. Opo, nangangahulugan absent po sila sa kanilang mga klase. Akin munang puputulin ang magandang usapan namin ni Ms. Diane Cornejo upang bigyan daan ng mahalagang mensahe. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin lang kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng 5 o higit pang dulot ng gulay at prutas araw-araw para mas maraming bitamina, mineral at fiber ang makuha ng ating katawan. Ang pagkain ng gulay at prutas ay tumutulong sa pag-iwas sa cancer, sakit sa puso at micronutrient deficiencies. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang programang One Nutrition, One Nation at kasama ko pa rin si Ms. Diane Cornejo upang talakayin sa ating technical segment ang pagkain para sa mga batang payat. Ano bang dapat ipakain? Kung halimbawa may anak ka na payat, kagaya ng ating mga kasama sa studio, mga payat, ano bang dapat ipinakain sa kanila ng kanilang mga nanay nung sila ay bata-bata pa? Para po sa ating mga nanay, kung ang inyo pong mga anak ay payat, maaari po nating dagdagan ang pagpapakain sa ating mga anak ng mga pagkain sagana sa protina at sa carbohydrates. Ano-ano po bang examples o halimbawa nitong mga pagkain ito? Sa mga pagkain na sagana sa protina, ito po ay ang ating mga karne, mga beans, gatas, pati na rin ang manok. Para din naman po sa mga pagkain na sagana sa carbohydrates, ito po ay kanin, mga patatas, kamote o tinapay. Huwag po dating kakalimutan din na kailangan bigyan ng mga gulay at prutas ang mga bata upang makaiwas sila sa sakit at mas maging aktibo. Yun nga yung mga ayaw kainin di ba? Mga bata ngayon, napakahirap pakainin, lalo na ng gulay. Ano bang mga tip o ano bang mga paraan para mapakain sila, Miss Diane? Opo, para po sa ating mga nanay, meron lang po akong Pwede maibibigay. rin, Miss Diane, excuse me, maputol kita. Ay, opo. Wag lang nanay, kasi kung minsan, yung nanay nasa abroad, ang naiwan yung tatay o kaya yung mga ibang tagapag-alaga. So sabihin na lang natin sa mga magulang o mga tagapag-alaga ng mga bata dyan na nakikinig. Opo. Para po sa ating mga tagapakinig, meron po akong tatlong kumbagang masasabing tips para po mapakain natin ng ating mga mapipiling mga anak o mga binabantayan. Una po, variety. Pangalawa, presentation. At pangatlo, yung explanation. Sige, isa-isahin natin ng konti. Sige, variety muna. Opo. Sa variety, kailangan natin pong siguraduhin na iba-iba ang inihahain natin sa mesa. Okay. Kung gusto po nating pakainin ng gulay ang ating mga anak, ito po ay maaaring maihalo sa iba pang mga lutuin. Pangalawa naman po, presentation. Ito ay napakahalaga. Maaari pong maging creative ang ating mga tagapakinig kung paano nila isi-serve ang kanilang mga pagkain.
maaari silang mag-slice sa mga gulay ng iba't ibang hugis at iba't iba ring mga kulay ang mailagay para maengganyo ang mga batang kumain. At ang pinakahuli, kailangan ipaliwanag ng ating mga taga-subaybay kung para saan at ang importansya ng pagkain ng gulay o ng mga masusustansyang pagkain sa kanilang mga anak. Balikan lang natin yung variety, Miss Dayan, kasi isa nating prinsipyo sa nutrition, di ba? Yung number 1 na nutritional guideline, then eat a variety of foods every day. Kasi ang punto lang po dito ni Miss Dayan yata na gusto niyang i-emphasize ay walang iisang pagkain na nagtataglay nung lahat na kailangan ng ating katawan. Kaya kailangan variety, at meron akong nakausap noon or nababasa rin natin madalas na dun daw sa plato, kung maraming kulay yung pagkain, mas masustansya. Diba? Oo. Kaya yun yung variety na sinasabi na iba-iba pong taglay kasing sustansya, lalo ng mga prutas at gulay. Iba-ibang kulay, iba-iba rin na sustansya. Yun. So, doon naman sa explanation, Miss Dayan, paano naman may explain ng ating mga tagapakinig dun sa kanilang mga anak? Paano kung di naman nila alam kung ano yun? Dito po sa explanation, dito po papasok na ang pagpapaliwanag ng nanay sa pamamagitan ng pagsabi sa anak na kung bakit nila kailangang kumain ng mga ganitong pagkain. At ang ating naman pong mga nanay, kung sakasakali man po na hindi man nila din alam, meron din po tayong mga maaaring mahinga ng tulong o suporta. Meron po tayong barangay nutrition scholars. Meron din po tayong mga tao sa ating mga health centers na sa ating nabanggit kanina ay maaaring magbigay din ng counseling sa tuwing bumibisita po tayo. At meron din naman po tayong mga health workers na maaari ding tumulong para po sa pagpapaliwanag na ito. Siyempre, sa lahat ng mga tagapakinig, palagian po kayong makinig sa One Nutrition, One Nation. Tama po yan. Para po sa mga tip, para sa kaalaman tungkol sa nutrition as a whole. Ayan. Maraming salamat, Miss Dayan, sa pagsama sa akin dito sa programang One Nutrition, One Nation. At sana nga, after this segment, malaman din ng mga magulang at mga caregiver yung tamang pagpapakain sa mga batang payat. Alam niyo, napaka-challenging talaga itong aspetong ito kasi napakadami ng masasabi kong temptations sa kapaligiran ng ating mga kabataan ngayon. Meron dyan ng temptation ng mga advertisement, meron ng temptation ng mga fast food establishments, meron din ng temptation ng kanilang mga gadgets, at higit sa lahat ay yung temptation nila ng mga ibang pagkain na nakukuha sa ating mga naabot lang sa even sa ating kusina. Nandiyan nagtatambak tayo ng mga hindi masustansyang pagkain. At siguro dun sa maidagdag ko na rin, Miss Dayan, baka hindi mo lang nabanggit, kung minsan pinapakain natin yung mga bata ng snacks na masyado nang malapit sa time of meals, di ba? So, anong epekto noon para sa nila? Karaniwan po kasi kapag binibigyan natin ng snacks ang ating mga anak na malapit dun sa oras ng pagkain, katulad ng tanghalian o kaya naman ng hapunan, maaring mas hindi na po sila ganun kagana para kumain ng kung ano man ang ating inihanda para doon sa mga oras na iyon. So nawawalan na sila ng appetite dun sa pagkain. Opo, tama po yun. Okay, bago tayo magtapos sa ating segment ni Den, baka may gusto ka pang iwan na mensahe sa ating mga kanutrisyon na nakikinig all over the country. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga taga-subaybay na ang inyo pong importansya o ang inyo pong mga roles para po ating masubaybayan ang ating mga anak para po sila ay magkaroon ng wastong nutrisyon. Tayo po, ang mga magulang po, ang mga bantay at taga-subaybay. Ito ay para makasiguro na ang ating mga anak ay mayroong nasa wastong nutrition. Yun lamang po. Okay, maraming salamat, Miss Dayan. Si Miss Dayan Christine P. Cornejo po ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Policy and Planning Division. Siya po ang aking nakasama dito sa ating Radio Hub sa topic na pagkain para sa mga batang payat. Siguro sa susunod na episodes natin, pwede naman din nating itackle yung pagkain naman para sa mga batang matataba. Oo, kasi isa rin siyang nutritional problem. Oo. Mamaya naman po ay makakausap ko si Dr. Pardita A. Mission,
upang kumustahin ang nutrition situation ng Region 7 o Central Visayas. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Huwag maging bobo. Gumamit ng iodized salt araw-araw. Kapag ang katawan ng tao ay kulang sa iodine, ang unang apektado ay ang kanyang utak. Gumamit ng iodized salt sa pagluluto at sa pagkainan araw-araw. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din kayo dito sa One Nutrition, One Nation. Ngayon naman ay kasama ko ang Nutrition Program Coordinator ng Region 7 o Central Visayas. Walang iba kundi si Dr. Perlita A. Mission or NPC Letlet upang kumustahin ang nutrition situation ng rehiyon. Masustansyang hapon sa iyo, NPC Letlet, at welcome dito sa programang One Nutrition, One Nation. And belated, Pit Senyor sa inyo dyan. Yeah. Pit Senyor din sa iyo, Ma'am Bernie, and masustansyang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating programa. Okay, kumusta na ba ang nutrition situation ng Central Visayas, Dr. Letlet? Lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin sa Bohol na naapektuhan ng lindol, hindi mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Kumusta na? Salamat sa tanong na yon, Ma'am Bernie. Ang OPT natin ngayon, salamat sa effort ng buong Nutrition Network sa riyon, tulad ng ating mga local government units at member agencies ng Regional Nutrition Committee at iba pang stakeholders, pababa naman yung ating prevalence of undernutrition dito sa Region 7. And currently, nasa 5.22 tayo in 2013. Bumaba ito ng kaunti from 5.66 in 2012. 5.6 nung 2012? Yeah, 5.66 sa 2012. Ngayon, 5.22 in 2013. 5.22, okay. Ito ba ay sa kabuang rehiyon? Sa kabuang rehiyon po ito, Ma'am Bernie. And of course, yung pinaka-challenge natin na province is still Negros Oriental, kahit na may kaunting problema yung ating Bohol at Cebu. Medyo, although wala pa tayong 2014, pero bumalik ulit si Negros Oriental as our nutritionally challenged province. Ano yung kanilang prevalence noong 2013, ang Negros Oriental? Sa 2013, 7.4. Umakyat ito ng konti from 7.13. 7.2. Okay. Oo. Ang Siquijor? Ang Siquijor naman po ay nasa currently sa 2013 nasa 5.94. Bumaba ito from 6.56. Medyo maganda yung standing natin sa Siquijor at saka yung Cebu province and Bohol. Ito lang si Negros Oriental ang umakyat uli. Ilan yung Cebu? Cebu po natin, Ma'am Bernie, kay 7.16 sa 2013. 7.16. Yeah, from 7.66 in 2012. Oo. At ang Bohol? Ang Bohol naman po ay 5.29 from 5.87 in 2012. From 5.87. So kahit maliit, merong mga reduction, ano? Yeah, oo. Pero lang ang Negros Oriental, siya lang ang medyo tumaas. Yan ang konti. So ano ba ang situation sa Negros Oriental? Bakit ganun? Actually, yung problema talaga din natin sa Negros Oriental, marami pa rin tayong mga sugar workers na konti lang ang mga sahod and may problema talaga din in terms of food security din sa ating mga kababayan sa Negros Oriental. Sila ba yung mga palipat-lipat ng hacienda or plantation? Yeah, sila yung nagwo-work tapos mga Sagada workers din, yung ibang part ng Negros Oriental. So hindi sila permanente dun sa isang lugar, sa isang bayan? Oo, yung ilang, lalo na yung mga yung kasama din yung mga cities, like for example, nasa
nasa challenge din yung ating mga cities na nasa Negros Oriental din. Oo, so yung mga karamihan ng mga bata na underweight, sila rin yung mga anak ng mga sakada o mga trabahador sa mga Opo, plantation. Ma'am Bernie. At sila rin yung palipat-lipat ng lugar. Yes, oo. Yun ang hinahabol characteristic ng ating Negros Hinahabol yung Oriental. cycle ng asukal or tubo. Oo. Paano tinatry ma-address yung ganong situation? Right now, with our engagement with the local chief executives, kasi nga yun ang pinatutukan din natin, lalo na yung mga nutritionally depressed municipalities ng Negros Oriental, individually, pinuntahan talaga natin yung mga mayors at nagpag-engage tayo to provide livelihood opportunities ng para sa mga families with malnourished children. Like for example, sa isang Valle Hermoso, for example, yung ginawa ng ating ng mayor is nag-ano sila ng lot, tinaniman siya ng yung mga saging para sa ating mga malnourished families, para the income of it goes to them, walang share yung municipality. Parang binigyan sila ng opportunity to farm their own land para may madagdag na income for the family, para they can provide food, hopefully improve the food intake ng household. So, inisyatibo ito ng isang local chief executive, isang pamahalang lokal. Pero, yung mga may-ari ng mga plantation, inaalaw ba nilang magtanim ng mga gulay o pagkaing halaman, yung mga sakada nila, o hindi pwede? Sa asyenda, in general lang, kasi taniman talaga siya ng tubo. Oo. Pero sa household level, doon tayo nagkampanya na they'll also be at least food secure, lalo na yung mga vegetables through the home gardens na pinupost din natin sa mga families, lalo na sa mga families with malnourished children. Okay. So pinapayagan naman sila dun sa mga bahay nila na magtanim. Opo. But not doon sa taniman talaga ng tubo. Ng mga tubo. Ng tubo. Oo. Okay, sige. Napaka-challenging nga yung ganyang situation. Ano naman yung mga activities in brief ng Region 7 para mapaigting pa yung magandang sitwasyon sa nutrition dito sa Region 7? Actually, right now we have ongoing NPM training. Ito nagsimula to kahapon hanggang Biyernes. Ito ay para sa mga Municipal Nutrition Action Officers at Municipal Nutrition Program Coordinators, lalo na sa Cebu, lalo na yung mga Yolanda affected municipalities na hindi pa naka-undergo ng training para ma-improve nila ang pagmalakad ng kanilang nutrition program. Lalo na dinagdagan din natin emphasis on nutrition and emergencies kasi nga sila yung affected. Tapos may orientation din tayo ngayon sa CMAM or Community Management of Acute Malnutrition. Ito naman po ay para sa mga health and nutrition workers sa earthquake-affected areas sa Bohol, itong 17 municipalities. Ito ay pagkatapos lang din ng successful conduct natin ng CMAM orientation yesterday para naman sa mga community leaders tulad ng PHO, PNAW, PPDO, mga MNAWs at mga Municipal Nutrition Program Coordinators kahapon. Bukas din hanggang Sabado, may training din tayo on outpatient therapeutic program para sa mga RHU staff. Ito din sa 17 affected municipalities ng Bohol para they can handle yung MAM cases na makita ng ating mga BNS, BHW on the ground. Then, related to that, may inpatient therapeutic program training din tayo sa hospital staff. This would happen next week on 27 to 29 sa January para naman ito sa mga SAM cases na makita natin sa field. Ito naman din sa on 28, may RNC Technical Working Group meeting tayo para magbalangkas ito ng mga policies na ipropose natin sa RNC as we conduct the full committee meeting. At magplano din ang team para sa mga programs, projects, and activities na gagawin ng RNC para sa 2014. Kasama na din dito ang pagsagawa ng ating mga interagency nutrition activities na involve ang mga members ng RNC tulad ng ating annual na MELP or Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation, yung ating NM activities na naka-zero in sa nutrition and emergency, at yung ating
monitoring outside Melky season. Kasi dito sa Region 7, may regular monitoring tayong ginawa part ng Melky, but outside of it, yung mga NDM, yung Nutritional Depressed Municipalities, yun ang tinutukan din ng RNC Technical Working Group para to engage nga ng mga local chief executives at bigyan ng technical assistance yung mga members ng mga Municipal Nutrition Committee. So apparently, karamihan ng ating mga initial, at least for the next 6 months of the year, sa Region 7, karamihan yung capacity building for trainings related to nutrition in emergencies. Ano po? Yes po, ma'am. Oo. Kasi nga, dalawang probinsya ang affected sa amin dito. So mabuti naman at yun muna ang focus. I know na sa susunod pang mga quarters ay palalawakin niyo pa para lahat ng lalawigan, lahat ng munisipyo, lahat ng halos barangay, lahat na rin ng barangay sa Region 7 ay marating na rin itong mga capacity building efforts na ito. Yeah, oo. Totoo po yan, Ma'am Bernie. Kasi sinimulan lang natin sa Yolanda and earthquake-affected areas, pero i-expand din natin siya, lalo na yung pagpa-strengthen ng mga municipal nutrition clusters dito sa region. Okay, maraming salamat, NPC Letlet, sa iyong oras at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Baka may gusto ka pang iparating sa ating mga tagapakinig all over the country. Yan sa ako mga katigulungsod din sa Central Visayas, ako mong auhagon to participate sa mga activities natin, lalo na sa inyong mga municipalities, kay daghan tag mga kalihukan nga gipahigayon din mga infant and young child feeding training and mga nutrition and emergency orientation and training programs ug mga kalihukan pa sa ato ang Municipal Nutrition Committee. Ako mong giawhag sa pagsalmot para kitang tanan magiusa para sa atong kausa para sa maayong nutrisyon para sa ato ang mga katigilungsod. Maayong hapon ug daghang salamat. Okay, daghang salamat din, NPC Letlet. Nakapanem ko po ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Central Visayas o Region 7 na si Dr. Parulita or Letlet A. Mission. Maraming salamat ulit, Dr. Mission. At dyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasaing ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Tayo daw ay mag-obey everyday dahil ang ating trivia ngayong hapon ay tungkol sa ube o ubi o sa Ingles ay purple yam. Ang ube ay isang uri ng root crop kaya kabilang po ito sa Go Foods dahil nagtataglay ang ube ng carbohydrates. Mainam na pagkain ang ube dahil wala itong fats, wala rin itong cholesterol, wala rin itong sodium, pero mataas po siya sa fiber. Ang isang tasa ng nilagang ube ay makapagbibigay ng 25% ng ating vitamin A requirement sa isang araw at nagtataglay din ito ng vitamin C. Ang dalawang sustansyang ito, ang vitamin A at ang vitamin C, ay mga antioxidant na nakatutulong para maiwasan ng ilang sakit at nagpapadelay pa ng pagtanda. O, di ba? Kaya tayo ay mag-ube everyday. Kain na ng ube. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Iwasan ang sakit. Ugaling maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Gumamit ng palikuran or toilet. Bumahing, umubo at pagkahawak ng maduming bagay. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod, Asek Bernie Flores ng National Nutrition Council. At ngayon ay kasama ko si Miss Liza, na siya nating recipe queen, upang ibigay naman ang nutritious recipe for the day. Miss Liza, ano bang bagong recipe na iyong dala para sa ating mga kanutrisyon?
Ang aking ihahanda na recipe sa ating mga kanutrisyon, Asik Bernie, ay isang masarap na pangmeryenda. Merienda naman ngayon. Oh, okay. Tama-tama po dahil mamaya lamang ay merienda time na. Mhm. Ang ating recipe ay tinatawag na itlog empanada. Handa na po ba kayo sa pagtala ng mga sangkap at paraan ng paggawa ng itlog empanada? Ito po ang mga sangkap. 1 1/4 tasang harina, 2 kutsarang asukal na puti, 1/4 kutsaritang iodized salt, 1/4 kutsaritang paminta na durog, pino, 3 pirasong itlog, dinate, 1 tasang karot, ginadgad, 1/4 tasang sibuyas, tinadtad, 1 tasang malunggay, dahon, 1 tasang repolyo, ginayat ng pino, 18 pirasong itlog ng pugo, nilaga at binalatan, at 2 tasang mantikilya. Sa paraan ng pagluluto, pagsamahin ang harina, asukal, iodized salt at paminta. Haluing mabuti at salain. Idagdag ito ng paunti-unti sa binating itlog habang patuloy sa paghalo. Idagdag ang mga gulay at haluing mabuti. Hatiin sa 6 na bahagi. Ang bawat bahagi ay ihugis ng pabilog at ipaloob ang itlog ng pugo. Iprito ng lubog sa mainit na mantika hanggang maluto. Ayan, Asik Bernie, ang masarap na empanadang itlog na pwedeng merienda ng ating mga kanutrisyon. Ang atin pong recipe ay hango mula sa mga piling lutuing itlog, tunay na pampalusog. Ito po ay nilimbag ng National Nutrition Council. Tunay ng pampalusog yan, Miss Lisa, pati tuloy ako nagutom sa iyong inihandang recipe sa araw na ito. Maraming salamat, Recipe Queen Liza. Si Miss Liza po ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Maraming salamat sa iyong masarap at masustansyang recipe, ha? Opo, ma'am. Oo. See you next Wednesday. Yes, see you, ma'am, next Wednesday. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Patuloy pa rin tayo sa ating Nutri-Trivia tungkol sa ube. Sa Pilipinas, kilala ang ube bilang panghimagas at kadalasang ginagamit yan sa halo-halo, sa mga cake, sa ice cream, sa puto, sa pastillas at marami pang iba. Ang paboritong luto ng marami sa ube ay yung halayang ube, lalo na pagka Christmas season, ano? Pero napakahirap po itong gawin dahil kailangan itong haluin. Pero napakasarap naman na panghimagas. Naku, naalala ko tuloy ang masarap na ube jam dun sa Baguio, Lisa, no? Oo, Good Shepherd. Ayan, naku, extra advertisement ng Good Shepherd. Yan po ang ating trivia tungkol sa ube. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng malinis at ligtas na pagkain at tubig para maiwasan ang diarrhea at iba pang sakit dulot ng maduming pagkain at tubig. Tiyaking malinis at ligtas ang pagkain at tubig para iwas sa mga impeksyon at sakit. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Bago tayo matapos sa ating programa, nais ko pong pasalamatan ang mga nakasama ko ngayon, gaya ni Ms. Diane Christine P. Cornejo, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Policy and Planning Division. Gayon din po ang Regional Nutrition Program Coordinator ng Region 7 o yung Central Visayas na si Dr. Parulita or Ms. Letlet A. Mission. At pati na rin po sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo ng National Nutrition Council, Nutrition Information and Education Division. At sa staff ng One Nutrition, One Nation na si Ralph Talukag at si Daniel Salungan. One Nutrition, One Nation. Okay, mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o meron kayong gustong iparating sa amin, maaari po kayong mag-text
sa number na 0929-157-7034. Ulitin ko po, 0929-157-7034 at sasagutin ko po on air ang inyong mga tanong sa mga susunod na episode. Join na din po kayo sa aming Facebook page. I-like nyo rin po ang One Nutrition, One Nation na meron ng open quote National Nutrition Council. Pati na rin ang official Facebook page ng National Nutrition Council na matatagpuan sa www.facebook.com/NNCofficial. One word po yon, walang space, NNC Official. Maaari nyo rin pong bisitahin ang official website naman ng National Nutrition Council, ang www.nnc.gov.ph. One Nutrition, One Nation. Abangan po ninyo sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic na ating pag-uusapan at ito ay ang tungkol sa vitamin C. Siyempre, titiyakin namin sa inyo na interesting na naman ang ating episode na ito. Huwag niyo pong kakalimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Ipagpatuloy po ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin kong masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihatid ko sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation. Makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Hinuhod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong